Okay, so okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa inyong talakayan, hinaing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yung sempila ng Paranaque Night Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito naman po yung lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga sa tanghali maging sa gabi, tayo po ay magkakasama-sama dito sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ngayon po July 12, 2021. Ngayon po ay Lunes sa ganap na alas 8:47 ng gabi. Tayo naman po ay medyo nalit po ng kaunti sa ating programa dahil tayo po ay talaga naman umikot po tayo dito sa Metro Manila. Ganun din po sa kalahati ng Calabarzon na kung saan ang lingkod po naman ngayong Lunes ay talagang pel na pel ang trabaho halos maghapon. At doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na po ito pong usapin sa Social Amelioration Program. Tayo po ay dumayo pa sa lugar ng Laguna para malaman po natin kung ano po ang kalagayan noong po mga beneficiaries ng Social Amelioration Program na sa kasalukuyan ay tila hindi pa rin po naibibigay ng DSWD Region 4A. At ganoon din po, doon po sa mga nag-aabang, doon po sa ating mga sharer na nagkakaroon po ng tinatawag na sharer badge mula po ngayong gabi, ngayong Lunes ay kasama na po kayo sa gaganapin na raffle sa darating na Biyernes sa ganap na alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito pa rin po yan sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. So tuloy-tuloy na po tayo sa ating tatalakayin ngayon na kung saan tayo naman po ay gusto po natin ipalam doon po sa Sambay ng Pilipino at tungkol po doon sa usapin ng Social Amelioration Program na kung saan hanggang ngayon po ang national agencies naman sa pagitan po ng ating executive body at ganoon din po itong sa usapin ng si Senator Manny Pacquiao na kung saan ito po ay pinaratangan ang DSWD na di umano ay nagkaroon po ng katiwalian sa usapin ng Social Amelioration Program batay na rin po sa kanyang binitawang salita at expose. Kaya po tayo ay nanawagan sa Sambayan ng Pilipino doon po sa ating mga kababayan na hanggang ngayon ay hindi pa rin po nakakakuha ng kanilang amelioration program na sana kalampagin na po natin yung pong ating mga tanggapan ng CSWD maging ito pong Department of Social Welfare and Development kung bakit hindi naibigay ang pera para sa taong bayan. Batay na po sa nakalap po natin na impormasyon na galing po sa iba't ibang syudad maging dito po sa lugar ng Region 4A, siyempre sa panguna pa rin po ng Cavite, Laguna, Batangas, maging dito po sa lugar ng Rizal na kung saan ang sabi nga po nila talagang napakarami po ang hindi pa rin po nabibigay o hindi pa rin po nabibigyan ng usapin ng Social Amelioration Program. At
kanina po tayo po ay dumayo sa lungsod ng San Pedro at nakausap po natin ang head ng ng City Social Welfare and Development na sabi nga po nitong head ng CSWD, more or less umabot pa po ng halos 10,000 ang hindi pa rin po nakaka-receive doon po sa usapin ng second tranche ng Social Amelioration Program naman. Kaya po tayo naman po ay pumunta pa rin po tayo sa tanggapan ng San Pedro, Laguna, no? Diyan po sa Public Information Office na kung saan ito po ay nakausap po natin ito pong head ng Public Information Office naman na ito pong si Jaime R. Ambayek naman. Ito pong si Sir Jembo Ambayek ay talaga naman kinumpirma na marami pa rin pong hindi nabibigyan sa kanilang mga kababayan sa usapin ng Social Amelioration Program second tranche. At ito nga po ay ating pong pakinggan po ang sinabi ng Butim Public Information naman ng lungsod ng San Pedro na wala pong iba. Ito pong si Jimbo Ambayek dyan po sa Public Affairs and Information Office of the City of San Pedro. Dito po tayo sa lungsod ng San Pedro at tayo man po ay nagpapasalamat dito sa Public Information Office ng San Pedro at nakausap po natin mga nakadaw pampalit po natin na officer in charge na ito pong si Mr. Jimbo Ambayek at dati po sila mga city councilor na kung saan sa kasalukuyan po ay siyang head ng Public Information Office. Sir, good afternoon po. Good afternoon po. Opo, sir, kung okay lang po sa inyo, bali, siyempre sir, nasa ilalim po tayo ng pandemic. Nagkaroon po kasi ng programa ng ating national government tungkol po doon sa usapin ng Social Amelioration Program na kung saan ay umabot po ito sa tinatawag na Social Amelioration Program SAPTO, ano? O second tranche. Sir, kung okay niyo lang po sa inyo, kung mabibigyan niyo po kami ng latest information dahil batay na po sa aming nakuha o nakalap ng mga impormasyon ay tila marami-rami pa po sa ating mga kababayan na supposed to be na sila daw po ay qualified naman at sila ay nasa listahan bilang beneficiaries ng nasabing SAP, pero hanggang ngayon ay hindi pa na ipaparating o hindi pa nila natatanggap yung tulong na dapat mapunta sa kanila. Kung hindi po ako nagkakamali, meron po tayong more or less 71,000 na beneficiaries ng Social Amelioration Program na ang bawat beneficiary po ay nakatakdang tumanggap ng 6,500. Noon pong unang tranche ng SAP, ang pinagkatiwalaan po ng ating pamahalaang nasyonal na magbahagi ng Social Amelioration Fund ay ang DSWD National through city governments, municipal Ibig sabihin sir, governments. mula nasyonal, ibinaba po ito sa Ibinaba City po. Social Welfare and Development at the same time sa LGU. Sa City Treasury together with the CSWD na nagkakahalaga sa San Pedro ng more or less 332 million pesos. Okay. So naipamigay po siya lahat. So after mga ilang period, nagkaroon po ng SAP2. Opo. So hindi na po siya pinadaan sa city government through City Treasury and City Social Welfare Office. Idinaan na po siya sa mga remittance centers, yung Star Pay kung tinatawag. Opo. Okay. So, naipamahagi po ang SAP2, subalit meron pong sa San Pedro na mahigit 10,000 na hindi pa po nakakatanggap ng SAP2 hanggang sa kasalukuyan. Ayun. Na ito po ay hindi kontrolado ng pamahalaan lungsod sapagkat ito po ay pinapadala ng ating pamahalaang pambansa sa mga remittance centers. So kung meron ng mga katanungan tungkol sa SAP2, sila po ay pinapayuhan po namin na magtanong na po sa regional office po ng Department of Social Welfare and Development. Opo. Batay naman po kasi sa aming natatanong, lalong-lalo na po yung mga kababayan natin na medyo kapos talaga sa buhay, medyo nahirapan sila maglakad sa usapin ng Social Amelioration Program dahil kung ating pong bibigyan pansin, kung sila po ay pupunta pa po doon sa regional office na sa DSWD o kaya sa national, medyo may kaunting bigat. Opo, ang tanong ko nga sa inyo sir, dito po sa lungsod ng Parañaque, lungsod ng San Pedro, kung okay lang po sa inyo, wala po ba kayong proper documentation? Aside from documentation is, wala po ba kayong proper request
sa national o sa regional na DSWD sa usapin ng gano'n? Meron po. Actually, sumulat na po ang ating pamahalaang lungsod sa pamumuno po ni Mayor Katakis at ang ating CSWD o head si Ma'am Fatima Otor. Hindi ko lang kung matandaan yung exact date ng pagsulat. Sometime in November last year. At saka po ito pong bago po siguro po mga Abril nitong taong ito. 2 o 3 beses na po tayong sumulat sa national government para po i-follow up yung status ng SAP2. Subalit, ang sinasabi ho nila, darating po within this, actually, sinabi ho nila na within second semester of 2021, darating po. So, natapos na po yung second semester, wala pa rin po. Subalit, meron po mga ilang dumating. Noong nakaraan, may mga ilang dumating. Yung mga mostly po ay yung mga SS beneficiaries. Yung mga beneficiary po ng SSS na wala pong natanggap sa SSS. Kaya po sila ay pinayagang makatanggap ng SAP2. Pero ilan lang po 'yon. Ilan lang po 'yon. So, mas marami pa rin po yung wala. Baka humigit kumulang 10,000 pa rin po yung mga beneficiary hindi nakakatanggap ng SAP2. Opo. In short, talagang may hindi nakatanggap dun sa usapin ng SAP2. Opo. So hanggang ngayon, Hanggang sa kasalukuyan po. na sa aking pagkakaalam naman, itong parang nag-lapse na yata yung tungkol sa social evaluation ng SAP2 na ito, na sinasabi nga po na bakit hindi na ibigay talaga sa mga tao. Okay. Siguro sir, for clarification na rin sir, panawag na rin po sa ating mga kababayan dito sa San Pedro na ang pamahalaan lungsod ng San Pedro ay tuloy-tuloy na gumagawa ng para tuloy-tuloy na pinapalo doon po sa DSW National o sa DSW Regional. Sa mga kababayan po namin, ang ating pong pamahalaang lungsod sa pamamagitan po ng City Social Welfare and Development Office na pinamumunuan po ni Ms. Fatima Otor ay patuloy po ang pakikipag-ugnayan sa ating Department of Social Welfare and Development National Office together with Regional Office para po alamin yung kalagayan ng SAP2 sapagkat hindi po birong halaga ito at nauunawaan po ng ating pamahalaang lungsod na ito po ay lubos na kailangan ng ating mga kababayan, lalo na po yung mga kababayan nating sobrang nangangailangan sa panahon ng pandemya. At katunayan po ay 2 o 3 beses na pong nakasulat ang ating pamahalaang lungsod para iparating sa ating pamahalaang pambansa, i-follow up sa kanila na alamin ang kasalukuyang kalagayan ng pondo ng SAP2 na hindi pa po na ipapamahagi sa ating mga kababayan na halos 10,000 nating mga kababayan benepisyaryo ng nasabing SAP2. Opo. Sir, maraming salamat po dun sa binigay niyo po sa aming informasyon tungkol po dito sa lungsod ng San Pedro. Kung okay lang sa inyo, sir, general naman sir, kayo naman po ay nasa Public Information Office naman. Kung okay lang po sa inyo, sir, ano po ang pinaka-latest status, lalong-lalo na sir sa usapin ng application ng vaccination dito po sa inyo lungsod? Sa kasalukuyan po ay nakatanggap na po tayo ng 27,550 doses for first and second dose ng bakuna mula sa Department of Health, sa pamahalaang pambansa. So, halos lahat naman po ng pamahalaang lokal ay dependent or nagre-rely pa rin naman sa bakunang ipinapadala ng national government. At as of nung Friday, ayon po sa aming datos, ay nakapagbakuna na po kami ng mahigit 25,000. 25,000. So, ngayon pong Lunes, nagsimula po uli yung bakunahan natin. Meron po kaming natitira pang mahigit 2,000 na first and second dose. Mostly ho, puro sa mga second dose ho yun. Ongoing po. Ongoing ho yun. Paubos na, subalit sinabi naman ho sa atin na tayo po ay kapag pinayagan ng bumili, sabi nga ni Mayor, kung tayo pinapayagan ng bumili ng national government, naka-ready na po yung pondo natin para po ipambili ng bakuna. Sapagkat alam po natin na napakarami pong nangangailangan ng bakuna. Opo. Kung okay lang sa inyo, sir, general information na rin, sir. Siyempre, ang alam pong naging available sa atin dito, sir, sa ating lugar, siyempre, una sa inyo ba?
Pangalawa sir, yung AstraZeneca. AstraZeneca. Pangatlo sir, Pfizer. Kung okay lang po sa inyo, for general information na rin po sa ating mga kababayan, wala po bang naiulat sa City Health Office kung ito po ay sabihin natin may negative effect or what do you mean kung sakali? Wala naman po. Ayon po sa naririnig ko, sa mga nakakausap po natin, yung ang Sinovac wala pong masyado. Yung AstraZeneca, although may mga munting side effects, like for example nagchichil o kaya binibigatan ng katawan, mabigat sa point of vaccination dito sa braso, pero other than that wala naman naging problema sa physical na pangangatawan ng mga nagkakabakuna, yung mga bakunang galing sa national government. So, ibig sabihin sir, yung bakuna talaga natin, dapat talagang tangkilikan ng ating mga kababayan dahil talagang ito ay makakatulong sa bawat Pilipino naman nun. Ay, dapat po. Dapat po. Kaya patuloy po yung paghikayat ng ating pamahalaang lokal. Lagi nga sinasabi ni Mayor na magpabakuna tayo. Although talagang sumulat na rin po ang ating sapagkat yung 27,550 napakababa ho nun. Opo. Kaya po si Mayor ay makailang beses na rin pong nakipag-ugnayan sa ating national government through Department of Health and Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases through Secretary Galvez. Sumulat na po ang ating pamahalaang lokal para ho mag-request na po ng karagdagang bakuna sapagkat talagang marami po ang nagparehistro. Subalit hindi po natin kayang i-accommodate lahat at hindi pa po tayo pinapayagang makabili ng bakuna. Sumagot naman po si Secretary Galvez at positive naman po yung response niya. Kaya ang amin na lang po ay patuloy po yung pag-follow up namin sapagkat patuloy po yung paunawa ng ating pamahalaang lokal ng pabakuna dahil yan po yung pinakamabisang paraan para po maiwasan po yung sakit na dulot ng COVID-19. Subalit, kaakibat po ng paghikayat ng ating pamahalaang lokal, dapat din po siguro na dapat tapatan po natin ng supply. Tama. Sa pamamagitan po ng pag-follow up o pakikipag-ugnayan, patuloy na pakikipag-ugnayan ng ating local government to our national government. Opo. Sa ngayon sir, kumusta naman po ang takbo? Ito po ba ay dito sa lungsod ng San Pedro? Ito po ba ay bumababa ang nagkakasakit? O sabihin po natin na slightly slightly down or slightly high? Masasabi po namin na hindi naman po ganun kataas na yung active cases ng COVID dito sa amin. Last week po, we had 268 active cases. Ngayon po ay naglalaro na lang po sa 230 plus. At actually, bumabaho. Actually, noon pong kasagsagan, nung binalik po yung ECQ, sometime in April, naging 500 or 600 po yung active cases natin. Talagang nag-skyrocket po. Last year, nag-18 na lang nag-skyrocket to more than 500, almost 600. So ngayon po, na ibinaba na po yung status natin into GCQ, nasa mahigit 200 na lang po yung active cases. Within, ilang barangay po ba sa 27 barangays. Malaki. 27. So, Pero hindi pa rin po tayo nagkakampante. Tama. Patuloy pa rin po yung ating public announcements na dapat ang ating po mga kababayan ay i-observe pa rin po yung mga minimum health standards, yung mga health protocols, sapagkat isa rin ho yan, bukod sa bakuna, na pinakamabisang paraan para maiwasan yung sakit na dulot ng COVID-19. Opo. Sir, kung okay lang po sa inyo, siguro nasa PIO naman kayo, sir. Po, mahigit isang taong kalahati na, no? Itong pandemic po natin, dahil ang pagkakalam ko March 2000, March 16, nung mag-lockdown tayo. Opo, ngayon po ay nasa July na. Kung okay lang sa inyo, sir, kumusta naman po ang pananalapi ng lungsod ng San Pedro? At nabanggit niyo, sir, na kung sakaling payagan na po kayo ng nasyonal, na bumili ng bakuna, available ba naman yung pera? Although, ako po yung general observation ko, dahil hindi naman po ako yung in charge sa Treasury Department, pero sa nakikita po natin, lagi nga sinasabi ni Mayor na talagang God is always providing. Na hindi niya rin alam kung bakit nagkakasya. Kasi dito sa lalawigan ng Laguna,
ang San Pedro yung of all the cities, kami yung isa sa pinakamaliit yung pondo eh. Dahil wala na kaming expansion, maliit po yung lupa namin. Pero napagkakasya yung pondo na nagre-range po from 1.3 to 1.5 billion. Hindi nga ho umaangat yung pondo namin gawa ng ang laki talaga ng epekto ng pandemic. Marami tayong mga negosyante rito na mga kababayan ho natin nagnenegosyo sa San Pedro na talaga namang naapektuhan ng pandemya, lalo na maya't maya nagkakaroon ng paghihigpit, di ba? Lumuluwag, naghihigpit. So malaki talaga yung epekto. So malaki rin yung epekto sa mga local taxes natin. Like for example, yung real property, tsaka yung business tax natin, talagang malaki yung epekto. Kaya nga from time to time ay naglalabas ng ordinansa ang ating pamahalaang lungsod na nagkakaroon ng amnesty para makakolekta tayo dahil napakahalaga ng revenue eh. Kung wala ho tayong makokolekta, yan ang number one essential ng gobyerno, di ba? Na pangangailangan yung pondo. So far, tanong nyo nga kung ayos ba ang pananalapi, masasabi nating ayos naman. Sapagkat nagagampanan ng ating pamahalaang lokal yung mga regular obligations niya sa tao. Lalong-lalo na po ang social services. Hindi po yan pinababayaan ni Mayor Katakis. Talagang napakalaki ng allocation po yun. Dahil kung tutusin talaga sir, malaking suliranin ng bawat lungsod naman ang usapin sa pananalapi. Dahil halos lahat naman, lahat ng siyudad o munisipalidad sa usapin ng RPT, yung pagbabayad ng real property tax, lalong-lalo na rin po dun sa mga businesses natin. Ang iba nga hindi naka-open ngayong pandemic. Pero mabuti naman sir at dito sa lungsod ng San Pedro ay talagang ibig sabihin na ibibigay pa naman yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Siguro sir, panawagan na lang po sa ating mga kababayan in general. Opo. Sa ating mga kababayan, pinaaabot po ng ating pamahalaang lungsod sa pangunguna ni Mayor Baby Katakis na sa panahon po ng pandemya ay palaging nandito ang gobyerno ninyo nakaalalay. At iparating lamang po ninyo sa inyong pamahalaan ng inyong mga hinaing at bawat suhestyon, hinaing, rekomendasyon po ninyo ay amin pong inililista at ginagawan po ng aksyon sapagkat alam naman po natin na ang pamahalaan po ay pag-aari ng taong bayan. At kaakibat po niyan, patuloy pa rin po ang paalala ng ating pamahalaang lungsod na very crucial po ang role na ginagampanan ng bawat mamamayan sa ating bayan. Lalo na po ngayong panahon ng pandemya. Sapagkat nasa ating mga kamay ang kaligtasan. Kahit gaano po ang kaganda ang patakaran ng ating pamahalaan, kung hindi ko magiging disiplinado ang bawat isa sa pagsunod sa mga minimum health standards, ang palagi ang paghuhugas ng kamay, pagsusot ng face mask at face shield, ang pananatili sa loob ng bahay kung hindi naman kinakailangan lumabas, at ang pagpapanatili ng physical distancing. Kung hindi po natin yan susundin, ay baliwala rin po ang pinaghirapan ng ating pamahalaan. Kaya po sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga disiplinado at mga masunuring kababayan natin, maraming salamat po sapagkat kayo po ang dahilan kung bakit po natin napapanatili ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Sige, sir, kami po ay buong puso nagpapasalamat sa inyo dahil kami naman po ay napagbigyan nyo dito po sa aming ginagawang sabihin po natin, makakuha kami. Okay, so iyan po iyan po ang kumpleto ng panayam po ng manibela ng masa investigative team ng kapanayam po natin. Ito pong officer in charge ng Public Information Office ng San Pedro, Laguna, na ito pong si Mr. Jembo Ambayik naman. Oo, so makikita po natin, malinaw naman po na sa lungsod ng San Pedro pa lang, halos more or less nasa 10,000 ang hindi pa rin po naibibigay yung pong tinatawag na Social Amelioration Program. At para po sa clarification, nilinaw pa rin po ng City Social Welfare and Development ng lungsod ng San Pedro na ito pong si Mama Fatima Otor na iyon nga po na sila ay
halos sila po ang napapahamak. Sila po ang napapahamak dahil sila po ang in charge sa mga documentation, sa mga pangalan mula po doon sa iba't ibang barangay ng lungsod ng San Pedro na halos nasa 27 barangay na kung saan halos pumupunta po sa kanila yung mga beneficiaries na supposed to be dapat sila po ay nakakuha ng second tranche ng Social Amelioration Program. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin po naibibigay, kaya ito po ang pahayag ng officer in charge ng social na City Social Service Office naman ng lungsod ng San Pedro. Oo, gumo nga po ayan Mr. Operator at para makita rin po at marinig ng ating mga kababayan diyan po sa lalawigan ng Laguna na napakarami po talaga ang hindi nabigyan at hindi pa naibibigay ang usapin sa Social Amelioration Program na nagkakalaga po ito ng 6,500 bawat beneficiaries naman. Oo, so doon po sa atin mga kaibigan, iyan po ay sa lugar ng San Pedro pa lamang, kaya ang ginawa po natin, okay, so pakinggan po natin. Batay po sa kanyang inisyal na sinabi na yung sa first tranche, pinagkatiwala po talaga ito sa local government unit. Pero po yung second tranche ng Social Amelioration Program, unfortunately, ito po ay pinamalaan ng national government at pinamahagi ito sa pamagitan ng mga remittances, diba? So, for clarification po dyan, hihingi po kami ng update sa inyo, ma'am, tungkol doon. Sa ngayon po, dahil yun pong yung second tranche po natin, ay patuloy po na nag-update tayo with regional office dahil marami pa po ang hindi nakatatanggap. Ganun pa man po ay ginagawan po ng paraan ng region na makuha pa rin po, makita sa record nila ilan at sino pa po yung kwalipikado na dapat makatanggap ng second tranche. Wala ho ako maibigay na percentage dahil tuloy-tuloy daw po ang kanilang ibibigay. Sila po kasi sa kanila po nanggagaling ang listahan. Sa kanila rin po bumababa sino ang dapat bigyan. Ini-email lang po sa amin yun. So, sa bahagi po ng local, kami po ay nakikipag-ugnayan sa kanila kung kailan po ang schedule uli ng pagbibigay sa mga hindi pa po nakakatanggap. Yun lamang po. Opo, sa pagkakaalam niyo po, ma'am, dahil ang siyudad ng San Pedro naman medyo malaki-laki din, ano? Kung okay lang po sa inyo, kung may kaalaman po kayo, doon po sa pamimigay po sa pamagitan ng electronic dito or mga remittances, hindi nyo nga po nasabi na hindi nyo alam ang porsyento kung ilan po nabigyan, pero more or less, dapat sa magiging qualified doon sa second tranche, ilan po sila? Yung huli po kasi namin ay nasa 11,000 ang hindi pa nakatatanggap. Pero nakapagdalawang balik po sila dito para mabigyan po. Siguro po more or less meron pa kami mga nasa 5,000. Hindi pa ako sigurado doon sa bilang na yon na hindi pa rin po nakatatanggap at marami pa rin nagpapalo up. Pero katulad po ng sinabi ko, patuloy po ang pakikipag-ugnayan ng ating city government sa atin pong regional office. Opo, ang regional office po ng lalawigan o siyudad? Lalawigan ng Yan po Laguna. yung Region 4A. Region 4 ay nasa lugar ng Muntinlupa. Alabang. Sa- Ayan, tapat po ng Alabang Town Center. Tapat ng Alabang Town Center, yun doon sa ano? Tapat po ng, katabi po ng El Sigaches. Opo, doon yan sa, kung Alabang Town Center, doon yan sa may, sa may, doon sa Town Center, doon sa, Liliban ka lang po sa kanila. so doon ang, ibig sabihin, maaring ang pera nandoon na mula sa nasyonal. Hindi po namin alam ang proseso sa kanila. As long as sila po nagbibigay na lang ng advice sa amin, pag sinabi nila mag-prepay out, inihahanda po namin yung mga Tao, pangalan. na nasa listahan nila. Yun lang po yan. So hanggang doon lang, in short, hindi po kayo humahawak ng pera. Wala po
Wala po sa local. Wala po. At kahit yung first trans, ito po ay kami po, na fund transfer po yan. At ang namahala po ay ang ating Treasury Department. Pero kasama pa rin po ang mga taga-national sa pagbibigay at pag-assess. So wala pong hinahawakan ang ating mayor, ang inyong lingkod. Wala po kaming nakikitang pera. May nakikita pero hindi nahawakan. Hindi po nag-ano sa amin yan. Ang sa amin po, sa first trans, listahan ng mga qualified doon po sa SAP, Social Amelioration Program. Oo. Siguro ma'am, kami po ay buong puso nagpapasalamat sa inyo sa inyong tanggapan at ganoon din po kay Mayora Lourdes Bibi Katakis dahil naging malinis po pala sana ang distribution ng social amelioration dito po sa lungsod ng San Pedro, but unfortunately doon po sa usapin ng second trans, sabi nyo nga po for clarification, ang kumay control po talaga doon na sa regional office ng DSWD, ito pong Region 4 na kung saan ito man po ay may tanggapan sa lugar ng town center dito po sa lungsod ng Muntinlupa. Siguro kami po ay buong puso nagpapasalamat sa inyo. Siguro mamaya po ipanawagan nyo na rin po sa ating mga kababayan. Opo, sa atin po mga beneficiaries ng second trans ng SAP, basta maghintay lang po tayo at huwag tayo mawala ng pag-asa na tayo po ay may matatanggap pa rin kung meron pong ibibigay at meron pong advice ang national o ang regional office sa atin. Okay, so maraming salamat po sa iyo, madam. Okay. Ang nakapanayan po natin, ito pong head ng City Social Welfare and Development na ito pong si Maria Fatima Otor naman. Opo, sa lungsod po iyan ng San Pedro. Opo, so kung atin pong bibigyan pansin, more or less nasa 10,000 yung hanggang ngayon ay tila hindi pa nabibigyan sa usapin ng Social Amelioration Program. Diyan pa lang po iyan sa isang bayan, diyan po sa San Pedro. Opo, ang mahirap po dito, kung atin pong bibigyan pansin, ito pong regional office po ng Department of Social Welfare and Development na nandito po sa lugar ng Muntinlupa City. Ang hawak po nito ay ito pong buong Cavite, lalawigan ng Cavite, lalawigan ng Laguna, lalawigan ng Batangas, lalawigan ng Rizal. Iyon po ang hawak ng regional office ng Region 4A sa katauhan po sa kasalukuyan. Ito pong si Director Marcelo Nicomedes Castillo na kung saan pinuntahan po natin diyan po sa kanyang opisina sa lugar ng Muntinlupa, but unfortunately ay hindi po natin nakadaupang palad dahil sabi po ng ating nakausap ay nasa lalawigan po ng Batangas. At humihingi rin po sana tayo ng kaunting paliwanag kung sino man po doon sa kanilang opisina ang pwede, but unfortunately ang sabi po ng nakausap natin ay wala pong available, at hanggat maaari po tayo ay gumawa ng sulat o letter para po magpa-schedule sa nasabing interview sana para po sa clarification, dahil kung atin pong bibigyan pansin, kung halos 10,000 ang hindi po nabibigyan sa isang bayan po dyan sa lalawigan ng Laguna, gaano po karami ang hindi nabigyan nung tinatawag na Social Amelioration Program or Second Trans dito po sa hawak nito, dito po sa Region 4A. Opo, so doon po sa ating mga kaibigan, for clarification ang pinag-uusapan pa lang po natin dito, yung sausapin pa lang po yan sa bayan ng San Pedro, Laguna. Opo, so diyan po sa San Pedro, Laguna, napakarami po ang lalawigan ng Laguna, napakarami po yan ng bayan. Ay nako, isipin nyo po kung ilang libo
ang hindi po talaga naibigay yung pera na supposed to be ay napapakinabangan sana ng ating mga kababayan na talaga naman hirap na hirap sa ilalim pa rin po ng pandemic. Doon po naman sa mga kababayan natin dyan po sa lungsod ng San Pedro, lilinawin po natin. Doon po sa mga nangungulit po sa inyong lingkod, kaya po tayo ay napapunta po dyan dahil sabi nga po nila, alamin daw po talagang katotohanan kung bakit hindi sila nakatanggap ng tinatawag na Social Amelioration Program Second Tranche dahil nga po sa tila sinisisi po nila ito po nga local government ng San Pedro. Sabi ko, hindi naman po ganun kadalian. Ang sabi ko naman, maganda po nito ay bigyan po natin ng sabihin po natin, alamin po natin ang katotohanan kung sila nga po talaga ang may kasalanan. So, atin pong nakapanayan po kanina itong head ng CSWD ng lungsod ng San Pedro ay tila sila nga po ay tila irritable nga po dahil mapakarami daw ang nagpapalop sa kanila kaya lang halos wala po silang magawa dahil nga sa tila yung approval o yung mga pangalan na sinabmit nila sa DSWD Regional Office naman ay tila hanggang ngayon ay nakatingga pa rin ang kanilang pangalan. Siyempre yung pirang nakalaan sa mga hindi pa nakatanggap ay hindi ko pa rin alam kung nasa kanila rin dahil siyempre babalik po tayo dito sa regional office ng Region 4A na kung saan sana ay makadaw pampalad po natin itong si Director Marcelo Nicomedes Castillo naman para naman malinawan po kung talagang nagkaroon ba talaga ng korupsyon sa kanilang tanggapan o wala Oo, so mainit na po ang usapin dito. Kita nyo na nga po ito pong ating Pangulong Duterte ay tila uminit na po dahil inaakusahan na po nitong si Senador Manny Pacquiao na tila nagkaroon po ng korupsyon sa tanggapan ng DSWD dahil nga po sa talagang marami naman po talagang hindi nabigyan sa hindi po malamang kadahilanan. Opo, so tanggapin po natin ang katotohanan ay talagang marami po ang hindi nabigyan na supposed to be ay talaga naman dapat sila ay sabihin po natin na sila ay beneficiaries naman ng Social Amelioration Program na tulong sana national government pero sa usapin ng distribution ay tila nagkandalo-kuloko. Kaya po doon sa mga mamamayan ng lungsod ng San Pedro, inuulit po natin, wala po akong nakikitang pagkukulang ang city government ng San Pedro, bagko sila po ay tila namumroblema po talaga hanggang kasi sa kasalukuyan na hindi pa rin po talaga binibigay ng regional office diyan po sa nakakasakop naman diyan po sa lugar ng San Pedro. At ganoon din po, sinabi nga po ng Butiing Public Information Officer naman na ito pong si Jembo Ambayik naman na sinabi nga po halos nakagkaroon na po ng dalawang sulat. Siyempre, ang sumulat po dyan, siyempre sa Office of City Mayor naman na ito pong si Mayoral Lourdes Bibi Catakes na sana hanggat maaari resolbahin nga po ang problema sa pagitan po ng mga beneficiaries at dyan po sa regional office ng DSWD na hanggat maaari ay maibigay po talaga sa mamamayan ng lungsod ng San Pedro na sa kasalukuyan ay hindi pa rin po nakukuha ang kanilang tulong mula po sa gobyerno. At kanina nga po may naabutan po tayo na isang mama doon sa opisina ng regional office at nakita nga po natin taga San Pedro po siya at talagang makita po natin ay medyo may sabihin po natin na medyo may edad na po talaga, in short senior citizen na talaga, pero nagtiyaga pa rin po na pumunta dyan sa regional office para po makuha man lang ang kanyang tulong dahil sabi niya nga po talagang wala na silang mapupuntahan bagkos dapat sila ay matulungan na ng ating gobyerno dahil sa ilalim pa rin po ng pandemic. Kaya po inuulit po natin, klinaro na po ng City Government of San Pedro sa panguna po nitong CSWD na ito pong si Maria Fatima Otor na siya po ang head ng CSWD ng lungsod. Ganun din po itong head ng Public Information Office na ito pong si Jamie Ambayik naman. Sinabi nga po na talagang sila ay halos walang pagkukulang bagkus ang problema po ay nasa DSWD Regional Office. So doon
po sa ating mga kaibigan, doon po sa ating mga kaibigan na sa kasalukuyan ay hindi pa talaga nakakakuha dito po Luzon, Visayas at Mindanao, maging dito po sa Metro Manila o kaya po dyan sa lugar ng Cavite, Laguna, Batangas o maging sa Rizal, ay sana pagtulong-tulungan po natin na sana yung pong hindi pa nakakakuha, kalampagin po natin itong regional office ng DSWD na sa kasalukuyan nandito po sa lugar ng Muntinlupa City. Oo, so ako naman po ay nagtataka nga, regional office ng Region 4 pagkatapos nandito po sa Metro Manila. Oo, so siyempre dapat kung regional office, sana ang opisina niyan ay maaaring nasa Laguna o kaya nasa Cavite man lang para sabihin po natin na sakop ng Region 4. Ayan, Oo, so siguro opo, ang Region 4 pala sakop po ang Rizal, sakop po ang Batangas, sakop itong Laguna at Cavite. Medyo malawak po ito, sana doon po sa ating mga kababayan naman ay at ganoon din po itong pamunuan ng DSWD. Sana madam, kung sino man po, ito po naman si Secretary Galvez, si Batid po, ay hindi, di ba hindi si yung isa, general din po kasi yun. Sana maging klarado na po ito na sana po ay maayos na o sabihin natin maibigay na hanggat maaari, so nananawagan po tayo sa DSW, Department of Social Welfare and Development, National Office, and of course naman sa DSWD Regional Office, Region 4A. Sana maibigay nyo na po itong mga hindi pa nakakatanggap sa usapin ng Social Amelioration Program. Okay, so tuloy-tuloy na pa rin po tayo, So bago pa rin po tayo magpatuloy, susunod na po itong talaga naman napakaganda pong ginagawa nito pong si Chef Nario Henina naman, na kung saan siya naman po ay talaga naman kasama na po ng Philippine Air Force, Kasama po ng Philippine Air Force naman na kung saan siya po ay sabihin po natin, nagkaroon po ng social, gawain na kung saan siya naman po ay nagpakain diyan po sa Villamor Airbase, mamaya-maya lang po makikita po natin ang video na kung saan talaga naman ay napakaganda po ang preparasyon, hindi po ito basta pakain, kundi talagang napakasarap ang kanyang hinanda diyan po sa kanilang ginawang outlets, sa pagpapakain diyan po sa Villamor Airbase. Sana marami pang gumaya dito po sa ating kasama naman na Chef Nario Henina naman. So pakinggan po natin ano ba yan? Video ba yan o picture na? Ayan po, Ayan po ang mga miyembro ng Air Force, Philippine Air Force, at ayan po makikita po natin ito pong si help you put your do-rag on. Wanna put a rug, want a manicure. Baby, I'm yours, I wanna cater to you, boy. Let me cater to you, 'cause baby, this is your day. Do anything for me, man. Baby, you blow me away. I got your slippers, your dinner, your dessert, and so much more. Anything you want, let me cater to you. Inspire me from your heart, ain't nothing tear us apart. You know I want in a man, I feel
Okay. Oo. Ayan po si Chief Nario at your service po abo. Philippine Chiefs and Cook Association, pwedeng program, humanitarian po. So yan po ay talaga naman naging maganda po at naging matagumpay ang nasabing proyekto dyan po sa Philippine Air Force sa panguna po ni Chief Nario Hinina. Doon po sa atin mga kaibigan, sana tuloy-tuloy rin po ang ating pagtulong sa ating kapwa sa ilalim pa rin po ng pandemic. Okay, so doon po pala sa ating mga kaibigan, doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, gusto po nating klaruhin, Gusto po nating klaruhin doon po sa mga sharer natin. Ang sabi po ng ating komite, ay sa loob ng isang bisis, sa isang gabing programa, ang mababalidit lang daw po ay isa lang. Hindi na po pwede yung maraming share dahil hindi po kakayanin ng ating ruleta. Dahil po entitled po kasi na sasali mula po sa Lunes, Martes, Merkules, Huwebes hanggang Biyernes. At kung sakasakali po kayong gabi-gabi ay nanonood, in short, sa loob po ng 5 araw, 5 bisis po kayo kasali ang inyong pangalan sa raffle. Entry, 5. 5 times. Opo. Kapag kayo naman po ay nanood sa loob ng 2 bisis, halimbawa nanood po kayo ng Huwebes, Biyernes, 2 lang po ang magiging entry ninyo. At kung 3 bisis po kayo nanood, 3 po ang magiging entry ninyo. So kami po ay nagpapasalamat sa inyo na talaga naman marami po, Napakarami pong share ang nilalagay ninyo at kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Opo. At siyempre, binabati po natin ito pong happy 9 founding anniversary. At sana founding anniversary sa 521 support group. Aba naman maganda, 521st Battalion support group. Oo. Pabati po, happy 9 anniversary. Founding anniversary sa 521 support group ng Philippine Air Force ba yan? Oo. Alin pa? Ito pa pong si so binabati ko po kayo lahat, yung pong mga nasa online, binabati ko po sa kayo at yung pong mga nasa nag-share, with badge, kayo po ay kasama sa raffle sa darating na Biyernes at medyo maganda-ganda po ang ating prizes sa darating na at siyempre binabati po natin ang masipag at magaling na Philippine Air Force. Ito po si Colonel Charles Sinosa, ito pong binabati po natin si Colonel Charles Sinosa, ang pagbati po mula sa Philippine Chief Association of the Philippines. So doon po sa mga miyembro ng Philippine Air Force, tayo po ay buong pusong nagpapasalamat sa inyo dahil bagamat talagang napaka-busy nyo, at doon po naman sa Philippine Chief Association sa panguna ni Chief Nario Hinina, at tayo po ay sumasaludo sa inyong napakagandang activities na nakakatulong sa ating mga kababayan.
Okay, so tuloy-tuloy na po tayo. Ano, ang oras po natin, aba naman talaga, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:34 ng gabi. Dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. And of course, ngayon po ay July 12, 2021 at Lunes. Doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganun din po dito po sa Metro Manila. Ganun din po itong pamunuan ng Unified Force, bagong Paranaque Unified Force Multiplier sa panguna po ng ating masipag magaling na Chief of Police ng lungsod ng Paranaque, na ito pong si Police Colonel Maximo Prial Sebastian Jr. Bukas na po ang launching ng bagong Paranaque Unified Force Multipliers. Siyempre kasama po dyan ang ating mga pamunuan ng lungsod ng Paranaque. Siyempre sa panguna pa rin po ng butihing Mayor Edwin Olivares, and of course naman ito pong tanggapan, ito pong mga sumusunod. Tayo po ay nagpapasalamat naman sa pamunuan ng Community Affairs Section sa panguna po ni Police Major Maximo Prial Sebastian Jr. At ganoon din po itong ating siyempre ito pong si Chief naman po na si Police Colonel Gerson Visayas, at ganoon din po itong Police Colonel Julius Suriben, at ganoon din po itong ito pong ating Honorable Mayor Edwin Olivares, and of course naman ito pong si Police General Jimmy Lopez Macaraig, District Director ng Southern Police District, maging ito pong si Police Major Vicente Danao Jr. Siya po ang Regional Director ng National Capital Region Office, Regional Police Office. At siyempre tayo po naman ay congratulations po natin ito pong chairman ng bagong Paranaque Unified Force Multipliers, na ito pong si Mr. Felix Lazaro Jr. Doon po sa ating mga kaibigan at doon po sa mga miyembro ng Force Multipliers, yung pong mga miyembro ng Volunteer Force Multipliers, ay tuloy-tuloy lang po ang serbisyo natin sa ating mga kabarangay, lalong-lalo na po sa usapin ng peace and order naman. So malaking bagay po ang naitutulong na unify ng Force Multiplier sa bawat barangay, sa 16 na barangay, na kung saan talaga naman ito pong Chief of Police ng lungsod ng Paranaque, ito pong si Police Colonel Maximo Prial Sebastian Jr. naman ay siya lang po talaga ang talagang buong pusong nagmamahal sa ating mga volunteer mula po sa Force Multipliers. Ilabas mo yung rapol natin. So tuloy-tuloy pa rin po tayo, maya-maya lang po ay magbibigay po tayo ng isang update tungkol po doon sa usapin ng small town lottery, maya-maya lang po, maya-maya lang. So tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, at saka yung po mga nasa online, regards ko po kayo, bagamat hindi ko na po kayo kayang isa-isahin dahil tayo po ay naghabol na sa oras. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:38 ng gabi. Dito lamang po yan sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Okay, so tuloy-tuloy pa rin po tayo, Doon po naman sa atin sa mahilig gustong manalo. Babasahin pa rin ba natin yan, Manibela ng Masa on the Go. Asa ba naman nawawala? Asa na? So doon po sa ating mga kaibigan na sumasali, ang ating pong parapol mula po July 9, 16, 23, 30, July po yan, at aabot pa ito ng August 6, 13, 20 hanggang 27. At ang mga nanalo ay mga nandito po ang mga sumusunod. Manalo ng Manibela ng Masa, raffle on the go. Mechanics, please like and follow the page of Paranaque Net Radio Worldwide.
Just comment hashtag Parañaque Radio in your name to the comment section of the program. Make it sure that you have a sharer badge, including your comment, one comment and share one entry. The raffle draw will be every Friday night from 8 p.m. to 9 p.m. during the program of Banibilan ng Masa on the Go, ha? Yan po ang malinaw. Yan po ang malinaw doon po sa ating mga nasa online at ganoon din po doon sa kasalukuyan na hindi pa nakaka-share ng kanilang badge share. Okay, so doon na po tayo. Lilipat na po tayo. Sino ba sa atin yung mahilig gustong manalo lagi? Kapag kayo po ay sumasali, maaari po kayong manalo, di ba? Kapag kayo ay tumataya, maaari din po kayong manalo, di ba? Oo, so doon po sa mahilig manalo at mahilig tumaya, dati, ang ating mga kababayan ay mahilig tumamaya doon sa loteng, ano? Maraming mahilig tumaya sa wedding. Maraming mahilig tumaya sa ending. Ano bang ending? Maraming mahilig tumaya sa sabong. Maraming mahilig tumaya sa loto. Ano bang mga iba pa? Loto, loteng. Ano pa ba yun? Wedding, tapos loteng, tapos yung pong mahilig tumaya sa Caracross. Ano? Ano pa? Yung mga mahilig tumaya sa video karera, STL. So nakuha nyo na, no? At ang yung mahilig tumaya sa patagong bula, so wag nyo mong tanggalin. Okay na yon. Sino yung mahilig tumaya doon sa hindi nakikita ang raffle? Sino yung mahilig tumaya sa waiting na hindi alam kung saan binubola? Di ba? Sino yung mga mahilig tumaya na hindi alam ang tatamaan? Doon po sa atin mga kaibigan, kaya po nasabi natin yan kasi ganito yan. Kasi ganito yan. Sa usapin ng Small Town Lottery or STL. Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng STL? Small Town Lottery. Doon po sa aking lola. Doon po sa aking lolo. Doon po sa aking mga kapitbahay na halos umabot na ng 30 years na kapitbahay. Ang ginagawa nila, nangungobra lagi, pero hindi alam kung saan binubola. Kaya nangyayari sa loob ng 10 taon, walang panalo ang tagataya. Naalala nyo ba yung waiting? Tumataya ng 20, tumataya ng 30, tumataya ng 50, halos araw-araw. Halos araw-araw. Kaya pag kinumpute nyo yan sa loob ng 1 buwan, more or less, halos 3,000 ang nauubos. At ang problema, dumadaan ng araw, dumadaan ng linggo, dumadaan ng buwan, dumadaan ng taon ay walang panalo. Ngayon, paano po yan mariresolba kung talagang ugali nyo ng magsugal? Kung talagang ugali nyo ng tumaya, paano po mariresolba yan para hindi po kayo madaya? Para hindi po kayo madaya, dapat makita kung paano nirarapol. Para hindi po kayo madaya, dapat electronic devices. Hindi pwede yung titingnan muna yung papel bago bulahin. Yun po ang mahirap. Huwag mo munang ilagay yan kasi medyo pa yan. Questionable pa. Ayan, ito okay na yung maliit na yon. Okay na yung maliit na yun. Asa na ba yon? Ayan. Nababasa nyo pa po ba yan? Nakikisa nyo ba? Philippine Charity Sweepstakes Office. Small Town Lottery or STL.
Ito po ay operated ng 4SS Resources Management Group. Authorized Agent Corporation for the City of Parañaque. With the office of Edison Avenue number 1, City Square, Country Homes, Barangay Merbel, Parañaque City. In short, makikita po natin na iyan po ay legal. Legal po yan na binigyan ng prangkisa ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Kaya po doon po sa kung sakasakali, ano? Kung sakasakali pong mayroon naniningay, mayroon nagpapataya sa inyo, siguraduhin nyo po yan na yan po ay nasa ilalim ng 4SS Resources. Oo, di ba? Kung hindi po yan nasa ilalim ng 4SS, di ba may mga ID naman yung mga kobrador? Opo, so doon po pala sa bali tayo po ay i-interviewin po natin itong management po ng small town lottery na yan para malamin po natin kung ano ba ang mga palatandaan ng mga kobrador, ano? Sila po ba ay may mga ID? Sila po ba ay may mga papel na binibigay sa kanilang parokyano, no? Itong tinatawag na tagataya. O kaya sila ba ay sabihin po natin na paano ba nakukuha nila yung tama at kung magkano po ba ang dapat nilang tamaan, ano? O kasi siyempre doon po sa mga na tumataya, limbawa, halagang 10 peso. How much? Paano? Magkano ba ang pananalunan? Halimbawa, 20. Magkano ba ang pananalunan? Hindi natin alam, ano? So dapat pala malaman talaga natin. Halimbawa, 30. Ang taya, halimbawa, 20, 35. Halimbawa, 20, 35 ang nanalo. Ang taya mo, 20. Magkano ba ang dapat panalunan? Ano? So hindi pa talaga natin totally nalalaman kung ano po ba ang sit-up, ano? So doon po sa pamunuan ng small lottery, dito po sa 4SS Resources Management Group Corporation, bukas pangalawa kami po ay makipag-ugnayan sa inyo para malaman po namin kung ano po ang sit-up, ano? Doon po sa mga nananalo at saka sa mananaya at saka sa mga nagpapataya at ganoon din po dyan po sa inyong tanggapan dyan po sa lugar ng Edison Avenue number 1, City Square, Country Homes, Barangay Merbel, Parañaque City. So, siyempre, iyan po ang ating mga kababayan. Wala na po tayong magagawa dyan, ano? Yung mahilig tumaya, ano? Dahil dating aray, yung ating kapitbahay, halos 3 bisis tumataya sa buong maghapon. Ngayon, 3 bisis din po ang raffle nito, ano? Ito pong small town lottery, mula alas 9, alas 4, hanggang alas 9 ng gabi. So, medyo marami-rami po ang raffle nito. Kaya kung kayo po ay palaging tumataya, marami-rami rin po ang inyong panalo kung sakasakaling kayo po ay sweswertehin. So ang oras po natin ay ganap ng alas 9:48 ng gabi, ano? Halos nagkaroon na po tayo ng 1 oras ngayong programa at maya-maya po tayo ay magpapaalam na. So magpapaalam na po tayo maya-maya lang. Siyempre tayo po ay buong puso nagpapasalamat dyan po sa local government unit ng lungsod ng San Pedro. Ganoon din po dyan kay Mayor Lourdes Bibi Katakis, and of course naman, ito pong Public Information Office na ito pong si Jimbo Ambayek, and of course naman ito pong City Health, City Social Welfare and Development Office, no? City Social Welfare, ano? Ito pong si Maria Fatima Otor na sinasabi niya po ay nananawagan na sana yung pong karapat-dapat na mabigay sa kanilang mga kababayan, sana mabigay na po ng regional office ng DSW dyan po sa lugar ng Muntinlupa. Siyempre sa ilalim pa rin po ni Director Marcelino Nicomedes Castillo ng Region 4A.
Okay, sa ganun din po, tayo po ay nagpapasalamat sa pamunuan ng ating, siyempre, sa pamunuan ng City Government of Parañaque, sa panguna pa rin po ng buting Mayor Edwin Olivares, and of course naman, the City Administrator Office, Attorney Ding Soriano, maging itong Public Information Office, na ito pong si Mr. Mario Eliminis. Doon po sa ating mga kaibigan, hindi ko na po muna kayo makukumusta, no? Luzon, Visayas at Mindanao, dahil tayo po ay naghabol na sa ating oras ngayong gabi. Luzon, Visayas at Mindanao, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo ay magkakasama-sama dito sa ating programang Manibela ng Masa on the go. Bye-bye! Thank you.